my beloved Boss Mike, Cervera. Ito na mga kababayan, dating tauhan ni Digong nagsalita na fake news ka, Duterte. Fake na yan, Parang si Bato lang. Hindi daw siya DDS, Pexman, mamatay man. Kita nyo? Para nang si Para nang si San Juan. Itinatatwa na yung kanilang yung kanilang poon. Wala, stick na yan. So, eto na mga kababayan, umpisa na natin agad. Bato! Pexman ka pa. Opo, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Paalala ko lang, huwag niyo kong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito na. Pasok! So, dapat mahalal muli. Nanliligaw kayo ngayon sa mga botante for a second Senate term. 6 more years. Yeah. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato de la Rosa? I believe, huwag na natin gamitin yung pinakamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso. Naka na po, tangina! Hayop! Siya daw ang may napakalinis na puso. Oh, narinig niyo yan, sige, tuloy natin, pagbigyan natin. Na senador. Oh. Na senador. Siya na daw ang may pinakamalinis na puso. Yung iba doon, mga marurumi puso nun. Di ba? Aloy! Ako, napakalinis na puso ko. Ay, paulit-ulit! Wala akong ibang intensyon kundi magserbisyo. Ayaw kong... Wala daw siyang ibang intensyon kundi magsabi sa'yo. Magsabi kay kay Davila. Tuloy! Bakit ka mangurap na di mo magdala yung... Diretso mo kasi. Nagdududa tuloy kami. Bakit ka mangurap na Ayusin mo. Bato, ayusin mo Ba't parang may bangaw ka dyan sa... Tignan mo! Pinasok na ng bangaw yung ilong mo. Tignan mo. Sa kasi sinungaling mo, Bato, yung bangaw, ayan, halos pumasok na sa ilong mo. Tignan nyo panoorin nyo mga kababayan. Sobrang sinungaling. Linis na puso na senador. Muntik na yung langaw Nakita nyo yung langaw? Ay nako, papasok yata sa bunganga dapat yun. Kamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso na senador. Ako, napakalinis na puso ko. Wala akong ibang intensyon kundi magserbisyo. Ayaw kong... Bakit ka mangurap na di mo magdala yung pera niya pag namatay ka, di ba? So ngayon, anong gusto ni Bato, mga kababayan? Anong gusto ni Bato? Dahil daw siya yung pinakamalinis ang puso, bilang senador, ang gusto niya, bumalik. Dahil ang gusto lang naman daw niya ay magserbisyo. Tanong ko, anong nagawa na itong batas na to? May nagawa na bang batas si Bato? Sige nga. Kayo ba'y masaya sa kanyang pagtatrabaho? Sige nga. Kayo ba masaya nung inimbestigahan niya yung PDEA leaks? At ang naging ebidensya niya yung 2 butas ng puncher at sinabi niyang legit? Ano nangyari doon mga kababayan? Dinagmukhang tanga yan. Pinagsabihan ng mga kasamahan na na masama dahil siya lang daw ang pinakamabuti. O siguro yung iba, konti lang yung kabaitan. Di ba? So, pinagsabihan siya ng mga konting kabaitang kasama niya sa Senado. Sabi, Bato, nagmumukha ka ng gago. Itigil mo na yung ginagawa mo. Hindi porke may butas, legit yan, no? Anong ginawa ni Bato? Itinigil. Yung ba yun? Tuloy. Basta ako, serbisyo lang sa akin. Serbisyo lang kung ano magawa ko. Kung ayaw ng taong bayan. Serbisyo. Tanong ko, ano ba naging proyekto ni Bato?
Meron ba? Meron ba kayong naalala? Meron ba kayong naramdaman? O baka naman may isa dyan na nabigyan o nakinabang sa serbisyo niyan. Paki-comment naman. Kasi ako, kahit hangin, oo, kahit utot, wala akong naamoy dyan. Pagdating sa serbisyo wala akong naamoy. Oo, wala akong naramdaman. Baka naman kasi kayo meron. Paki-comment na lang kung meron Oh, sige na, ito na. Pabalikin ako dahil ayaw na serbisyo ko din. Ano magagawa ko? Ano nga serbisyo? Ayaw namin kasi wala kang ginawang serbisyo. Wala kaming naramdamang mga tao. Wala kaming kahit na ano. Maliban nga sa mga pagdinig dyan sa mga hearing nyo na nagmumukha kang gago. Diba? Uwi ako sa bahay at Davao at guhuman pang kamuti. Alright. Naniwala naman kayo, parang si Digong uwi ako sa Davao, titira ko sa bahay ko at mananahimik na ako pagkatapos ng pagka-presidente ko. Putik na yan, mga kababayan. Hindi pa nakakauwi, binabanatan na si Pangulo Kita nyo? Ganyan ang mga ugali ng mga yan. Mapag-imbabaw. Opo, tuloy. Davao Death Squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro ba yun? Ay, sus, klaro naman ang bero. Marapos kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. Kita nyo? Hindi pala ito membro ng DDS sa mga engot-engot na nakiki-DDS dyan, hindi nyo naman alam kung ano ibig sabihin yan. Hindi daw siya. Mamatay man, pex man. Ulit. Ulit. Biro ba yun? Ay, sus, klaro naman ang bero. Marapos kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. Kita nyo mga kababayan, ganito kasi yan. Si Digong, sa sobrang daldal niyan, nadudulas yan. At pag nadulas, nabokya silang lahat. Sasabihin ng mga alipores, joke lang yan. Mga kababayan, bakit pinapaniwalaan nyo si Digong? Kung lahat pala ng sinasabi niyan ay joke lang. Diba? Inuuto tayo ng mga yan. Napansin nyo ba? Pag nagkakamali si Digong, joke lang. Kapag yung banat ni Digong, mga kababayan, fake news tulad ng nangyari nung nakaraan, hindi lang naintindihan. Ganun ang mga katwiran. Pag fake news, hindi lang naintindihan. Kapag nabokya, mapapahamak sila, joke lang. Tanong nyo kung joke lang yung sinabi niyang bangagang presidente. Dahil sa isa sa sinabi ni Digong, yun ang gamit-gamit ng mga gunggong. Di ba, mga kababayan? Ganyan sila Ginawa lang tayong mga mahihinang nilalang. Tuloy. Anong masasabi? Biro ba yun? Ay, sus, klaro naman ang bero. Marapos kamera. Fix man, Kita nyo, may ganun-ganun pa ng leg. So, para maniwala kayo, may cross na yan. May cross na yan maniwala na kayo dyan. Putik na yan eto na. Mamatay man ako. Di ba, may paganong-ganong pa Patay ka diha. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. Hindi daw siya membro ng Davao Death Squad. DDS. Ibig sabihin nun, Davao Death Squad, DDS. Hindi siya membro nun. Tapos kayo, nakikimembro kayo. Agraraman. Tuloy. Anong masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung Kita mo nagmamangmangan pa, kunyari hindi niya narinig yan. Kasi mahirap talagang ipagtanggol yan. Bato, kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Tama yung sinabi mo, magtanim ka na lang ng kamote. Pangatawanan mo yan. Di ba?
sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara? Well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagpupukus? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Okay, ako inutusan pa. Bobo talaga to eh. Kaya naiinis ako sa iyo eh. Nagpunta na nga ng PSA eh. Bato, naiintindihan mo ba? Kung ano ang pinuntahan yung PSA mismo. Yung gumagawa ng census. Yung mga nagtatala ng mga pangalan ng mga tao. Mga to eh, nabibisit ako eh. Alam niyo yung hirap na silang pasinungalingan? Hindi na lang sabihin yan. Eh, kung may kinurakot, idemanda nyo na lang. Pwede naman ganun eh. Diba? Parang tayo. Pag sinasabi natin o may kasalanan pala si Pangulo, may ebidensya kayo, demanda nyo na lang. Etong mga ito, hindi eh. Abay, ipipilit talaga nila na na walang ginawang kasalanan si Sara. Maraming piatos na sa Davao. Okay, tamo? Maraming piatos dyan sa Davao. Diba? Maraming piatos din sa Davao. Okay ni ng kalbo. Wala nga makita sa Wala nga makita sa PSA. Tapos sasabihin mo maraming piatos sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman, sir. Mamatay ko! Lupa doon sa... Galing! Mamatay pa rin. Alam nyo na. Sagad sa bungo ni Bato ang pagiging sinungaling. Wala nga sa PSA. Anak ng pating na yan. Tapos boboto nyo, senador yan? Kita nyo? Boss Mike, marami sa tindahan ng piatos yun. Baka yun yung ibig niya sabihin. Grabe, mga kababayan, yung ginagawang panloloko ng mga to. Syokdulan, magkampi-kampi sila. Pagtatakpan nila ang kasama nila. Yan ba ang tamang pamamahala? Hindi tulad ni Pangulong Bongbong. Anong sabi niya? Kahit kakampi pa kita, kapag ka may nagawa kang mali, hindi kita kakampihan. Ang tawag dyan ay hostisya. Diba? Ganun dapat. Parang si Pangulo ang katwiran. Walang kakampi kung ikaw ay gumawa ng kasalanan. Dahil ang hangad ni Pangulo ay hustisya. Diba? Yan sinasabi ko. Bato, pilit mo yung gusto mo Mary Grace Piatos. Kilala niyo? Maraming piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman, sir. Mamatay ko! Lupa doon sa... Ito, lupa. Doon. Putik na yan. Sige. Hindi ko ng City High. Lupa yan ng mga piatos. Punta Lupa ng mga piatos. Magpabaong ka na ron. ka sa Bunawan. May mga piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Tinatawanan ka na ni Karen Davila. Kulang na lang, batukan ka niya. Diba? Kulang na lang, batukan ka niya, Bato. Oo. Ayan tinatawanan ka. Karen Davila, pakisampal nga. Putik na yan, sige, eto na. Pero maraming piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na not existent yung tao niyan. Walang birth certificate. Walang birth certificate. Kung namatay na o pinatay nyo na yan, walang death certificate. Putik talaga, sasabihin maraming piatos. Maraming piatos sa tindahan daw. Pahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para it's intelligence operations, confidential operations to hide the identity of that person. They can assume nom de guerre, they can assume... Up! Ganito lang yan. Ilan ng beses sinabi yan, kaya nga kailangan mag-report kayo dyan. Kailangan mag-report kayo dyan. Kung hindi man, dapat
ihinarap nyo na yung mga taong kung sino tumanggap ng pera na yan. Ibig sabihin lang mga kababayan, kahit anong kasinungalingan gawin ng mga kalyado tulad ni Sara, pagtatakpan yan. Pagtatakpan ni Bato, mga kababayan. So hindi ito magiging maayos na leader ng bansa na to. Ang kailangan natin mga kababayan, yung mga taong handa na na unahin ang bansa bago ang sarili nila. Yun ang mga leader na hinahanap natin talaga. Katulad nino, katulad ni Pangulong Bongbong, katulad ni Terellanes, yung mga ganyan. Hindi pansariling kapakanan ang hangad kung hindi mapabuti ang ating bansang sinilangan. Kaya kung kayo, mga kababayan, tatakbo, papasok sa politika, pag-isipan nyo ng 100 beses. Kung maaari, 1 taon nyo ng pag-isipan. Bago pa yan. Sapagkat hindi basta-basta ang paglilingkod sa bayan. Kaakibat nito, ang ating buhay, ilalaan para dyan. Tandaan nyo. Hindi po tayo papasok sa politika para makinabang ang buong angkan. Hindi tulad ng ginagawa ng marami dyan. Tulad na lang ng pamilyang Duterte. Anong ginawa? Pumasok sa politika para sa sariling kapakanan ng pamilya. Palastik, ginawa na nilang negosyo, hindi na nagtrabaho. Kaya mga kababayan, yung mga nagnanais dyan, kahit ano pa mang posisyon, pinakamababa man yan, basta paglilingkod sa bayan, tandaan nyo, ang paglilingkod sa bayan, inaalay, inuuna, ang bayan bago sarili. Diba? Ganon. Walang magnanakaw. Magserbisyo lang ng tapat. At maging huwaran. Diba? Kaso naging huwaran ba itong mga ito? Itong grupo ni Digunyo? Kayo, ano masasabi nyo? Paki-comment na lang. Dahil itong mga ito magtatakipan lang ng magtatakipan hanggat magkakasama yan. Yung pagnanakaw ng isa, pagtatakpan ng isa. Kaya ngayon nahihirapan ang pagkuha ng katarungan. Bakit? Kasi may mga humahadlang nakakampi ng mga magnanakaw na yan. Diba? Yung po yan kung walang mga humahadlang, tulad niyang si Bato na yan. Di sana nakamit na kagad ang hustisya. Nakamit na kagad ang hustisya ng taong bayan. Bakit taong bayan? Taong bayan ang ninanakawan. Opo, taong bayan ang ninanakawan ng mga yan. Di ba? Ganun yun. Eto na. Kaya mga kababayan, masahol pa sa mga hayop yan. Buti pa ang hayop pag inalagaan. Susunod sa iyo yan. Mamahalin ka niyan. Etong mga ito, masahol pa sa hayop. Ibig sabihin, kung may hayop, doon sa unahan sila na yan. Our beloved Boss Mike Severa.